Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang action thriller movie na Wanted na ipinalabas noong 2008. Sa nakalipas na maraming taon, isang tribo ng manghahabi ang bumuo ng sekretong grupo ng assassins. Tahimik nilang ginagawa ang pagpatay para mapanatili ang kaayusan ng mundo. At binansagan nila ang kanilang mga sarili na The Fraternity. Sa nakaraang 6 na linggo, nagkaroon ng birthday celebration sa trabaho ng bida nating si Wesley. Kaarawan ng toxic niyang boss na si Janice. Wala siyang ganang makipagplastikan dito kay bumalik na lang siya sa kanyang cubicle. Isang accounts manager ang lalaki, tahimik lang at napaka-boring umano ng buhay nito. Sa murang edad may iniinom na itong maintenance para sa panic disorder. 7 araw pa lang umano siya sa mundo nang iwan siya ng kanyang ama. Isang gabi, habang pauwi na si Wesley, dumaan muna siya ng supermarket para bumili ng gamot. Habang nakapila siya sa pharmacy, napalingon siya sa lalaking nakatingin sa kanya. Nang biglang may sumulpot na babae sa kanyang gilid. Ito ay si Fox. Sinabi nitong napaslang umano ang kanyang ama kahapon lang. Nagtataka si Wesley baka napagkamalan lang siya ng babae. Kaya sagot niya ditong maliit pa lang siya ay iniwanan na siya ng ama. Ngunit dagdag na sabi ni Fox na ang tatay daw niya ay isang magaling na assassin. Ilang saglit lang ay bigla siyang hinawi nito at binaril ang lalaking nasa likuran ng mga estante. Isa raw itong hired killer na siyang pumatay umano sa kanyang ama. Mabilis ang pangyayari at takot na takot si Wesley nang magpalitan ng putok ang dalawa. Hinahawakan siya ni Fox habang gamit nito ang kakaibang baril. Kaya pilit niyang kumawala sa babae at tumakbo palabas ng supermarket. Nakita pa niya ang lalaking assassin pero binaril ni Fox ang gas na malapit dito kaya tuluyan siyang nakalabas. Mabilis na tumakbo si Wesley sa parking area ngunit hinahabol pa rin siya ng assassin. At nang babanggain na sana siya ng lalaki, siya namang pagdating ni Fox at diretso siyang naisakay nito sa kotse. Dito na sila nagkahabulan sa kalsada at nagpalitan ng putok hanggang sa matakasan rin nila ang lalaki. Nagulat si Wesley nang magising sa hindi niya kilalang lugar. Aalis sana siya kaso may mga taong nakabantay sa kanya sa paligid. Maya-maya lang ay lumabas ang leader ng grupo na si Sloan. Inabot sa kanya ang isang baril at inutusan siyang barilin ang pakpak ng mga langaw sa basurahan. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito kaya unti-unti na siyang inatake ng panic attack pero seryoso ang mukha ng matandang lalaki. At lalo lang siyang nenerbiyos nang tutukan siya ng baril ni Gunsmith sa may batok. Nang pakiramdam ni Wesley na sasabog na siya, tinanggap niya ang baril. Dahil sa pressure at concentration, biglang lumino ang paningin niya sa mga langaw at dito niya pinagbabaril ang mga insekto. Pagkatapos ay mabilis siyang naupo para uminom na sana ng gamot. Pero lumapit si Sloan at nilagay sa palad niya ang mga langaw na wala ng pakpak. Kinuha ng matanda ang hawak niyang gamot at tinapon sa basurahan. Namangha si Wesley at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Napaka-imposible daw umano ito. Pero sinabihan siya ni Sloan na imposible lamang ito sa mga taong ordinaryo pero hindi sa kanya dahil may angkin siyang talento na wala sa ibang tao. Maya-maya ay nalaman din niya kay Sloan na puro magagaling na assassin ang mga nakapaligid sa kanya ngayon. Kailangan lang umano niya ng tamang training para matutunan ang mga bagay na kaya niyang gawin gaya ng kanyang ama. Na nasa dugo niya umano ito na kailangan lang niyang tuklasin. Dahil sila umano ang tanyag na The Fraternity at miyembro umano nila ang tatay niya. Sila umano ang sekretong grupo ng mga elite assassins na binabayaran ng mga bigating kliyente para mapanatili ang kaayusan ng paligid. At itinadhana umano siyang mapabilang sa grupong ito. Pagkatapos ng encounter na yun, akala ni Wesley na panaginip lang ang lahat pero hindi pala. Bago siya pumasok ng araw na iyon, dumaan muna siya sa isang ATM machine. At nagulat siya sa napakalaking balance na nakita niya. Hanggang sa opisina, hindi pa rin siya makapaniwala sa laki ng pera niya sa bangko. Dahil dito parang nagkaroon siya bigla ng lakas ng loob na sagutin ang toxic niyang boss at paluin ng keyboard ang mukha ng kanyang kasama na matagal nang nangloloko sa kanya. Paglabas ni Wesley sa building nila, nakita niya ang nakapaskil niyang mukha na wanted dahil sa nangyaring bar-ilan sa supermarket. Ilang saglit lang ay huminto ang sasakyan ni Fox sa harapan ng binata. Kaya dito na nagdesisyon si Wesley na sumali na sa grupo ni Sloan. Dinala siya ni Fox sa isang factory ng mga tela. Ang dami niyang binatong katanungan kay Sloan pero hindi madali ang mga kasagutan.
Dahil bawat sagot ay may kaakibat na matinding training na kailangan niyang pagdaanan. Nandyan na ang mabugbog, mahiwa at mabalian ng buto. At pati ang pagkurba ng bala ay kailangan niyang pag-aralan. Dahil sa fraternity, nalaman ni Wesley na hindi siya ordinaryong tao. Dito niya nakilala si Exterminator na siyang in charge sa recovery room ng grupo kung saan sila mabilis na gumaling sa mga pinsala sa katawan. Nalaman niya sa lalaki na may kakayahan ang katawan nilang gumaling sa anumang sugat, at lahat ng klase ng bali sa buto kahit gaano man ito kalala. Nakailang araw nang pabalik-balik si Wesley sa recovery room kaya frustrated na rin siya. Hanggat hindi niya alam ang sagot bakit siya pumasok sa fraternity, hindi siya titigilan ni Fox at repairman. Isang araw habang nasa recovery room si Wesley, pinakita ni Exterminator sa kanya ang idea nitong lagyan ng bomba ang mga daga. Magaling pala sa explosives ang lalaki kaya ito tinawag na Exterminator. Maya-maya pa ay ginulpi na naman siya ni Fox. Dahil ilang araw na siyang nasa training, wala pa rin itong alam na matinong dahilan bakit siya papasok ng fraternity. Hanggang sagutin niya si Fox na hindi umano niya kilala ang sarili kung sino talaga siya. Dito na siya tinigilan ng babae. Ilang saglit ang lumipas, dinala siya ni Sloan sa kwarto ng kanyang ama. Dito niya nalaman na dati palang member ng fraternity si Cross ang lalaking nakipagbarilan kay Fox sa supermarket. Dahil umano sa inggit na mas magaling ang kanyang ama kaya pinatay nito ang tatay niya. Ibinigay ng leader sa kanya ang lahat ng naiwang gamit nito. Kaya dito na nagkaroon si Wesley ng motivation na mag-training para mapatunayan na may kakayahan din siya kagaya ng ama niya. At sinabayan ng pag-research ang katauhan ni Cross, pinag-aralan niya ang mga galaw ng dating assassin. Kaya nalaman ni Wesley na magaling nga ang lalaki at hindi ito pumalpak sa mission kahit kailan. Kasunod nito ay gumagaling na rin ang mga galaw niya. Nakipagsabayan na rin siya sa kanyang mga trainers. Kaya na niyang indahin ang mga suntok ni repairman. Pinabagsak na niya si Butcher. Kaya na niyang makipagsabayan kay Fox sa ibabaw ng train. Nakuha na rin niya ang mabilis na unit sa paggawa ng tela. At ang pinakahuling task ay ang pag-curve ng bala. Kung hindi dahil sa pressure ni Fox na tumayo sa harapan ng target, hindi siya magtatagumpay sa task na ito. Natuwa si Sloan sa nakita at binati siya ng leader dahil pasok na siya sa fraternity. Kasunod nito ay dinala siya ni Sloan sa section kung saan nila nalalaman kung sino ang target. May nagbibigay umano sa kanila ng pangalan sa pamamagitan ng pag-interpret sa gawang tela. Ito umano ang trabaho nila para maging balanse ang mundo, na kailangan nilang gawin ang pinapagawa para mapigilan ang mga kaguluhan. At dito na binigay ni Sloan kay Wesley ang pinakauna nitong target. Kinagabihan, sinamahan siya ni Fox para isagawa ang una niyang mission. Ngunit hindi niya nagawang patayin ang target, kaya ipinaliwanag ni Fox sa kanya kung ano ang kabuluhan ng kanilang ginagawa. Na kailangan nilang pumatay ng isa para maisalba ang nakakarami. Dahil sa motivation ni Fox, nagawa na din ni Wesley ang kanyang unang trabaho. Nang ibigay sa kanya ang sunod niyang target, akala niya si Cross na ito pero sinagot siya ni Sloan na darating din daw ang araw na iyon. Madali lang niyang naisagawa ang pangalawang mission. Hindi naging hadlang ang bulletproof nitong limousine para hindi niya mapatay ang target. Kinagabihan, habang palabas sila ni Fox sa isang building, iniwan muna siya ng babae para kunin ang sasakyan nila. Ilang saglit lang ay nakita niyang nakatitig sa kanya si Cross. Dito mabilis nilang binaril ang isa't isa. Ngunit pareho silang magaling kaya nagkasalubong ang kanilang mga bala sa ere. Tumakbo agad palayo si Cross pero hinabol niya ito. Maya-maya ay dumating na rin ang buong team nila. Pero nawala na si Cross sa paningin ni Wesley. Nang aksidente niyang mabaril si Exterminator na biglang sumulpot sa likuran niya. At habang nakatayo siya, bigla siyang tinamaan ng barilin siya ni Cross gamit ang pakurbadang teknik. Mabilis silang dinala sa recovery room pero hindi na nakaligtas si Exterminator. Nang magising si Wesley, nakita niya ang alagang daga ng kasama sa kanyang tabi. Dahil nakuha niya ang balang ginamit ni Cross, na-trace niya kung saan galing ang balang ito. Kaya nagpaalam si Wesley kay Sloan na puntahan ang pinanggalingan ng bala ng kalabang assassin. Pumayag naman ang leader ng fraternity. Ngunit nang umalis na si Wesley, binigay ni Sloan kay Fox ang next target nito na walang iba kundi si Wesley. Nang makita niya ang gumawa ng bala na si Peckwarsky, biglang sumulpot si Fox sa likod ng matanda na kinagulat ni Wesley. Dito nila nalaman na kasabwat pala ito ni Cross.
Dinala sila ng matanda sa train station para makipagkita sa kalabang assassin ngunit tumakbo palayo si Pequarski. Kaya naghahabulan sila sa train station. Naramdaman niya ang presensya ni Cross sa loob ng train kaya iniwan niya ang babae at sumakay agad sa isang cabin. Ang hindi alam ni Wesley, inaantay pala siya ng lalaki. At humahabol din si Fox sa train sakay ng kotse. Matinding bakbakan ang nangyari sa loob ng train. Laging nagsalubong ang mga bala ng dalawa. Nang binangga ni Fox ang dalang kotse sa train, sumampa ito at sinubukang barilin ni Cross ang babae pero binaril ni Wesley ang balang patungo sa kasama. Habang papatawid sa matayog na tulay ang train, nadiskaril ito. Nang akto ng mahulog si Wesley, hinawakan siya ni Cross sa kamay. Pero binaril niya ang lalaki sa dibdib ngunit hindi pa rin siya binitiwan nito. Nang tuluyan ng nalaglag ang cabin na sinakyan nila, hanggang sa hamarang ito sa bangin. Dito na sinabi ni Cross na puro kasinungalingan umano ang narinig niya sa fraternity. Na ito umano ang totoong tatay niya. Nang tanungin ito ni Wesley, wala nang buhay ang lalaki. Naramdaman niya si Fox sa may likod kaya tinanong niya ito kung totoo ang sinabi ni Cross. Dito walang pag-alinlangan sinagot ng babae na totoo ang narinig nito kay Cross dahil alam umano ng fraternity na hindi siya kayang saktan ni Cross dahil anak siya nito. Dagdag pa ni Fox na pareho umanong lumabas ang pangalan nilang mag-ama na susunod na target. Pagkarinig nito, biglang binaril ni Wesley ang kinataywang salamin kaya sabay silang nahulog ng bangkay ng ama niya sa dagat. Nang magising siya sa recovery, nasa tapat lang ang dati niyang apartment. Si Pequarski pala ang tumulong sa kanya. Sinabihan niya ito na napatay niya ang kanyang ama dahil gusto rin siyang patayin nito. Pero sinagot siya ng matandang lalaki na pinuprotektahan siya ng tatay niya dahil pinapatumba na pala siya ni Sloan. Nang umalis na si Cross sa fraternity, gusto na umano siyang ipapatay ng leader. Kaya pilit siyang near-rescue kay Fox. Dahil ayaw nitong pumasok siya sa fraternity. Na mas gusto umano ng ama niya na mamuhay siyang normal kaysa maging isang assassin. Maya-maya ay may binigay si Pequarski sa kanya na galing daw sa kanyang ama. Nang ma-decode niya ang message, si Sloan pala ang target ng tatay niya. Kaya raw gumawa si Sloan ng paraan para kalabanin ng buong fraternity si Cross. Dahil nalaman pala ng kanyang ama na gumagawa ng sariling target si Sloan para sa pansarili nitong pagkakitaan. Ilang saglit pa ay inabot sa kanya ni Pequarski ang isang plane ticket para magpakalayo na umano siya at mamuhay ng tahimik gaya ng pangarap ni Cross para sa kanya. Saka siya iniwan ng matanda. Nang kunin niya ang jacket ng tatay niya sa cabinet, aksidente niyang natagpuan ang sekretong kwarto ng ama. Dito niya nakita ang mga kagamitan nito. Habang naupo si Wesley sa mesa ni Cross, nag-iisip na siya kung aalis ba or hindi. Binuklat niya ang journal ng tatay niya. At dito niya nakita ang mga plano nito sa fraternity. Kaya imbes na umalis, mas pinili ni Wesley na maghigante at patayin ang lahat ng nasa fraternity. Kasunod nito ay kumilos agad ang lalaki sa naudlot na plano ng ama. Bumili siya ng sangkatutak na peanut butter para makahuli ng maraming daga. At marami sa mga daga ay nilagyan niya ng bomba, gaya ng nasa plano ng kanyang ama. Kinabukasan ay sapilitan siyang pumasok sa baluarte ng fraternity, ang factory ng mga tela. Kahit pinaulanan siya ng bala ng mga tauhan ni Sloan, nagawa pa ring pakawalan ni Wesley ang sangkatutak na mga daga. Mabilis kumalat ang mga ito sa buong factory. Pagkalipas ng ilang segundo, sumabog na ang mga bombang kinabit niya sa mga daga. Dito na siya patakbong pumasok sa loob ng factory at pinagbabaril ang lahat ng humaharang sa daan niya. Wala na siyang takot hanggang makarating siya sa library kung saan andoon ang mga miyembro ng fraternity at nakatutok ang mga baril nito sa kanya. Ilang saglit lang ay lumabas na si Sloan, sinabi ni Wesley ang totoong nangyari sa kanilang lahat. Na hindi umano traidor ang kanyang ama. Dito na nagsalita ang leader na lahat umano sila ay lumabas na target. Kung wala daw siyang ginawa malamang patay na silang lahat. Kaya para daw protektahan ang fraternity, pinababaril nito si Wesley sabay talikod. Habang nag-iisip pa yung iba kung susundin ba ang utos ni Sloan, inunahan na sila ni Fox. Nagpaputok ito ng baril picot sa lahat ng kasama niya. At bago patamaan ang babae, naihagis muna nito ang baril kay Wesley saka ito huling tinamaan ng bala. Mabilis na lumabas si Wesley para sundan si Sloan. Pero nakatakas na ito, kaya umuwi na lang siya na puro pasa ang mukha. Nang tingnan niya ang kanyang bank account, wala na ang milyon na laman nito dati.
Paglipas ng ilang araw, bumalik din siya sa dating trabaho. Isang gabi habang nag-overtime siya, biglang sumulpot si Sloan sa likuran niya. Ngunit nang lumingon ito, hindi pala ito si Wesley. Kumuha pala ng decoy ang lalaki na kamukha niya para magkunwaring siya dahil alam niyang hahanapin siya ni Sloan. At nakatayo na din ito sa target spot. Kaya segundo lang ay tinamaan na ito sa ulo. Ginamit ni Wesley ang kakaibang baril na gamit ng kanyang ama nang patayin din nito ang assassin na gustong pumatay dito noon. Ang nakaraan noong buhay pa si Cross, may isang lalaking pumasok sa building. Dumiretso ito sa isang opisina kung saan binigay nito ang isang bala sa babae. Pinapacheck nito kung matrace ba ang gumawa ng balang iyon. At habang sinisiyasat nito ang balang hawak, nagmamasid na pala ang lalaki sa tapat na building kung saan may ilang kalalakihang nagtatrabaho. Ilang saglit ang lumipas, tinamaan na ang babae sa ulo. Isa palang assassination plot sa lalaki ang opisinang iyon. Kunwaring mga construction workers lang pala ang mga kalalakihang nasa rooftop building. Dito na pinaulanan ng bala ang opisina kaya mabilis na tumakbo palabas ang lalaki. Pero hindi pala tatakas ang lalaki. Isa pala itong matinik na assassin ng fraternity. Bumwelo lang pala ito ng lakas para makatawid sa tapat kung saan pinagbabaril nito ang mga hired killers. Nang may tamba na nito ang mga kalalakihan, sinagot nito ang teleponong nasa bulsa ng isang lalaki. Si Cross pala ang nasa kabilang linya. Sinabihan nito ang lalaki na walang makakalabas ng fraternity at lalong walang makakasira nito na ilang daang taon nang nabuo. Ngunit sagot ni Cross na kailangan niyang gawin dahil sinira umano ni Sloan ang rules. Kailangan umano niyang pigilan ang leader. Sabi ng assassin na bakit umano siya nagpadala ng mga mahinang nilalang para patayin ito, sagot lang ni Cross na mga decoy lang ang mga kalalakihan, saka nito kinalabit ang special rifle na saktong tumama sa noo ng assassin. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.